Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na daw with evidence. May kumakalat ngayon na posting na kung saan ang sabi dito na ibinulgar daw ni Senator Bong Revilla at itinuro si VP Sara na mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Wala ka, wala akong nakitang interview, wala akong nakitang statement ni Senator Bong Revilla na kung saan kayang sinabi na si VP Sara ang mastermind ng korupsyon ng flood control projects. Wala talaga kabibig. Kaya ingat-ingat po kabibig kasi nagpapakalat sila ng fake news ngayon para lalong masira itong si VP Sara mga kabibig. Para lalo daw ang mga tao mawawala ng gana, mawawala ng tiwala kay VP Sara mga kabibig. O ito example lang to ha. Ito yung pinapakalat nila. Buti na lang talaga na merong nag-post na fake news ito at hindi ito post ng GMA. Kasi ano na to? GM News TV, grabe naman po yung mga fake news peddlers. Oy. Tama dito dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sumuko na sa pulisya at itinuro si VP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Make use na fake news niyan mga kabibig. Sabi ni Sir Jack Arguta, make news. Walang sinasabing ganyang statement mismo ang GMA News TV at lalong hindi magsasabi ng ganyan si Senator Bong Revilla Jr. kay VP Sara. Hindi sangkot si Senator Bong Revilla sa flood control na yan dahil gawa-gawa lang ang bintang na yan para kunwari may maipakulong na big fish. Ang totoong magnanakaw sa DPWH ay sina Yusek Bernardo at kasabuat niya sina Engineer Alcantara na ang dati nila tinuturo ay si Tambaloslos na ngayon ay bumaliktad na. Paalala ko lang ha, lahat ng congressman na Revilla ay hindi pumirma ng impeachment laban kay VP Sara, kaya't bakit at anong dahilan para magsinungaling si Senator Bong Revilla at idawit si VP Sara? See? Ito ay gawa-gawa lang ng mga kakampuk at loyaling lista nga para mapaniwalain at magalat ang ibang Duterte diehard supporters kay Senator Bong Revilla. Pero walang maniniwala dyan kasi hindi naman bobo ang mga DDS. Ito ang tigil-tigilan nyo nakuha, puro kayo make news. Palitan yung script nyo. Hindi ka panipaniwala. Yung mga katotohanan na sunod mga hindi kaya impeach si VP Sara kaya gawa-gawa na lang kasi wala yung balita ang mga loyalisting. Make news talaga. Make news nga ni, di ba? So, wag kayong agad-agad maniwala kabibig ha. Walang statement na ipinalabas si Senator Bong Revilla na si VP Sara ang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Wag po kayong ganyan. Wag kayong maniwala kasi fake news yan mga kabibig. Gusto nila sirain si VP Sara. Gusto nilang mawala ang tiwala ng mga tao kay VP Sara mga kabibig. Di ba? Alam niyo kabibig, may nakita akong video dito ba? No? Video na kung saan, naniniwala daw si dating Senador Antonio Trillanes na kaya popular sa mga survey si VP Sara ay dahil sa hindi alam niya hindi alam niya ng bawat Pilipino ang tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Wow! Coming from Trillanes kabibig. Binabaha nila ng fake news at trolls yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng kababayan natin. Ay, nagdududa siya kung mahal ba talaga si VP Sara ng mga tao. Nagdududa si Trillanes mga kabibig kung talagang totoo ba yung mga mga ratings ni VP Sara, yung trust ratings. Kasi I feel ko talaga itong si Trillanes, no? Best friend na ni BBM. Kasi pati itong ratings ni VP Sara pinag-usapan na. Ang mga tao daw ay bulag sa katotohanan. Ito ha. Ito ang statement ni Trillanes. Huwag tayo maniwala. Gawa-gawa din yung mga trolls para talaga maganda ang imahe ni VP Sara. So ito kabibig, ito yung statement ni Trillanes. Makinig tayo. Primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang... Ikaw, kilala mo Trillanes. Kilala Trillanes, diba? Mga ilang taon kayo nagsama ni VP Sara para masabi mong totoong kilala mo si VP Sara.
Ito talaga, Trillanes. Binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat sila. At idagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga... So, inamin mo talaga na popular si BP Sara. Kaya hinihila niyo pababa. Kaya sinampahan niyo ng plunder kaysa ombudsman. Kasi gusto niyo masira ang kanyang pangalan. Yun ba ang gusto niyo mangyari, Trillanes? Ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At galing talaga sa bibig nila, no? Yun pala ang purpose nila, sirain si BP Sara. Patuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya nung ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, yun na nga, marami nang mamulat muli. Marami nang mamulat muli. Tignan natin ang komento, ha. Saba, oy, nakaihibay ka sa imong brief. Tahol, drilling, tahol. May sayad na yung tawanan. The dog is barking again. Baho na ka-trilling. Bakit hindi sing-ayon ang mga tao sa komento ni Trillanes? Pusuga mo, aw-aw, oy. Lagi ang paliwanag nito, walang iniwala sa kanya. Sobra ka personal ginagawa mo sa Duterte. Hindi ka ano-ano yan sila, pero ramdam ko yung mabuting dulot ng kailang ginawa. Totoo, leader. Hindi sila perfect tao, pero walang nakagawa gaya ng kailang pamumuno. Dito sa Davao lang, city na walang paputok during New Year. Kasi andyan ang tunay na respeto. Sabi ng leader na bawal ang mga tao tutugon para sa kaayusan ng lahat. Wow, papansin tumahol na naman ang asong ulo. Bakit mga negatibong komento na tungkol kay Trillanes? Gutom na siguro si Boy Askal. Nagtatahol na naman. Bigyan na lang ng kaning lamig yan. Wala na sigurong gusto mag-file, kaya siya na lang nag-volunteer. Kahit sira na siya sa mga tao. Grabe ang obsession nila sa mga Duterte. Wala na talaga itong magawa sa buhay. Alam na ng mga tao kung sino ang nagsasabi ng totoo, hindi pwedeng ilalabas ang mga marites. Alam ng tao kung sino ang nagtrabaho para sa bansa. Ingay, oo na. Sige na, ganito. Labanan nyo na lang yan sa 2058 kung sinong manok panlaban. Kung ayaw nyo umupo yan, tapos problema mo, bilisan. Sa mangyayari sa flood control, tahimik ka. Tumahol na naman, o diba? About sa flood control, tahimik si Trillanes, pero kaya about sa mga Duterte, ang iingay. So yun na nga ang sinasabi ng mga tao. Dapat consistent yung pagkaingay. Kung ingay kayo sa mga Duterte, ingay kayo sa lahat. Flood control, ano pa, kay Sandico, kay Romualdez, lahat. Mag-ingay kayo, hindi lang selective. Kaya hindi kayo consistent Hindi kayo consistent. Kaya ang mga tao nasabi talaga na, ay, drama lang yan, ano ba naman yan? O eto, mga kabibig, kinig tayo. Dagan-dagan kay oras na. Gano'n ko maliit naman sa video. Ano naman siya? Cute yung outfit today. Ako po, dagan-dagan ko ngayon. Because? Ay, cute na. Nidala po na ako ang sungay. Ano man yung mag-palit BP sa Shopee? Usahay na ba yung boss ko? Sino namang inggit sa sungay ko? Mga inggit na naman sa sungay ko, ha? Cute siya. Pero kani ako ang sungay kay palingin ba? Di mo siya pahait mo. Dili siya kanang patusok. Ana. Maliit na ka, uy. Chika. Thank you. Sulod na po. Kirig ako. Dagan-dagan kay oras na. Gano'n ko maliit naman sa video. Ano naman siya? Cute yung outfit today. Ako po, dagan-dagan ko ngayon. Because? Ay, cute na. Nidala po na ako ang sungay. Ano man yung mag-palit BP sa Shopee? Usahay na ba yung boss ko?
Oh. Oh. Sino namang inggit sa sungay ko? Mga inggit na naman sa sungay ko, ha? Cute siya. Pero kani ako ang sungay kay palingin ba? Di mo siya pahait mo. Dili siya kanang patusok. Ana. Natawa na Pilipin sa akin. Maliit na ka, uy. Chika. Thank you. Sulod na po. Oh.